So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Isa na namang kwentuhan tungkol sa usapang business. Ayan. So pero ngayong araw na to pagkukwentuhan natin dahil usong-uso itong Airbnb business dito sa Pilipinas, paano nga ba magsimula ng negosyong ito? So ngayong 2026, himay-himayin natin yung guide tungkol dito. So maaari ka bang kumita o malugi sa negosyong Airbnb business? Magkano ba yung puhunan dito and paano yung ROI o return of investment? Ayan. So tara, himay-himayin natin yung mga katropa, yung 5-step para sa passive income ngayong 2026 Airbnb Philippines. Ayan. So eto na mga katropa, gusto mo bang kumita habang natutulog? O kaya naman, yung property mo, siya na mismo ang nagbabayad ng monthly amortization niya. Ayan, di ba magandang pakinggan yan mga katropa, di ba? So ngayong 2026, ang Airbnb business dito sa Pilipinas ay hindi lang side hustle. Isa itong seryosong investment. Pero sulit pa ba mga katropa? Sa bidyong ito, hihimayin natin ang puhunan at diskarte sa interior at ang sikreto kung paano ba maging fully booked kahit off-peak season ang Airbnb sa lugar ninyo. Ayan, dito sa Pilipinas. Okay mga katropa, hindi lang kondo kasi ang pwedeng gawing Airbnb. So, maraming mga bagay na pwedeng gawin dito tulad ng condo staycation, which is yun yung pinaka nangungunang concept ng Airbnb business mga katropa. So, i-check nyo yung house rule kung mayroon kayong Airbnb and siguraduhin na yung Airbnb nyo is friendly ang building and administration. And ikalawa, yung Golden Trio, BGC, Makati, yung business, Tagaytay o kaya Antipolo kapag weekend getaway. And meron ding Siargao o El Nido para sa long-term stay. So, ibig sabihin, pwede nyong i-pattern doon yung Airbnb business ninyo. Pwedeng yung highly urbanized na maraming mga negosyo, establishment, and marami yung dumadayo. Ikalawa naman is yung pwedeng maging weekend getaway, mga katropa, or pwedeng picnic lang. And yung ikatlo is yung for long term tulad ng Siargao and El Nido na pwedeng mag-stay ng matagalan yung mga gustong mag-rent nito. Okay, pagdating naman mga katropa sa market research is gamitin nyo yung site na AirDNA para makita kung magkano ba ang average daily rate sa area mo para hindi ka malugi at within the limit ng standard pa rin yung pricing mo mga katropa. Hindi sobrang baba at hindi rin sobrang taas. Diyan papasok mga katropa yung tinatawag na competitive pricing. Yung strategy mo mga katropa na nakikipagkompetensya ka nang hindi ka nalulugi at hindi ka naman sobra-sobrang tumutubo. Ayan, di ba? Sobra-sobra yung kita mo na sobrang garapal na mga katropa, di ba? Dapat doon lang tayo sa naaayon at tama para balikan tayo ni customer. Eto na, puntahan natin mga katropa yung puhunan sa negosyong ito. Magkano nga ba ang kailangan kung may unit ka na? Okay, eto yung breakdown para sa Instagrammable setup mga katropa. Una, yung interior and furniture, pwede mong i-set up yung Airbnb business mo ng mga 100 to 250. So, ang Airbnb kasi mga katropa, hindi yan basta-basta siniset up lang na lagyan mo ng banig, lagyan mo ng higaan, okay na. Kailangan mga katropa magaganda at saka yung Instagrammable dahil yan yung dinadayo ni customer mga katropa. So, kasama na dyan sa 100 to 250 yung bed, sofa, and yung lighting na rin mga katropa. And syempre, yung appliances natin, hindi dapat mawala yan. So, usong-uso na ngayon yung smart home, kaya pwede kang mag-budget ng mga 50K. So, meron kang smart TV, meron kang wifi, meron kang aircon, and syempre, yung smart lock na pintuan. Yung pipindot lang, tick, tapos pipindutin lang yung number mga katropa. And syempre, huwag mong kalilimutan yung mga permit and initial marketing expenses na maaaring magkahalaga ng 15,000 pesos. Ito na mga katropa, so suma total, dapat gumastos ka mga katropa ng mga 150 to 300,000 para sa quality na setup ng iyong Airbnb
business. Ayan. So, isang tips lang, huwag mong baratin yung kutsyon at wifi. Yan ang dalawang bagay na nire-review ng guest mga katropa. Kasi syempre, dapat comfortable sila kapag natulog sila dun sa Airbnb na tinuluyan nila mga katropa. So, bakit yung iba laging book? Yung iba naman laging zero? May technique ba doon mga katropa? Okay mga katropa, merong tinatawag na visual search of engine optimization. So ibig sabihin napaka-importante nito, pwede nyo i-search sa Google, ano ba tong SEO, visual SEO, paano ito makakatulong sa aking negosyo? So merong 3-second rule mga katropa. Dapat thumbnail mo pa lang, mapapawaw na sila. Gumamit ng mga neutral colors na may pop ng color. Halimbawa, mustard yellow, yung cushion mo, tapos meron kang gray na sopa. Yung biglang nangingibabaw na lumalabas, di ba? So, ibig sabihin, gray yung sopa, tapos mustard na parang yellowish na pa-orange. Ayan. So, di ba, pa-picture pa lang, nangingibabaw na. Sumisigaw na yung mga gamit mo, di ba? Instagrammable agad. And take note, yung pa-effect ng lighting is everything. Mag-invest mga katropa sa warm lights and mukhang premium yung unit. Pag hindi, white fluorescent ang ilaw. So, importante mga katropa yung lighting, lalong-lalo na dun sa mga kabataan ngayon na usong-uso. Gusto nila nagpapapicture. Ayan. So, importante yan mga katropa. And syempre, sino ba naman ang hindi gusto at hindi mawiwili dun sa tutuluyan nila na maganda na, mura pa, affordable, di ba mga katropa? So, eto na. Kung ayaw mong ma-stress ang guest mo, i-automate mo yung sistema sa yung Airbnb business mga katropa. So, self-check-in lang. Gumamit ng digital lockbox. No need nang mag-abot ng susi. So, ibig sabihin, pagkabayad nila, i-message mo na yung digital code ng iyong unit. Ayan. So, make sure lang mga katropa, lalong-lalo na sa mga matatanda na, isulat nyo naman para hindi nyo malimutan. Baka mamaya bigla nyong pinalitan yung digital lock nyo. Biglang pindot ng pindot si guest nyo. Mali pala yung mga password na and hindi nyo na ma-retrieve mga katropa. Importante yan. And every time na nagbabago yung guest, mas maganda mga katropa, after ng guest nyo na yon is palitan nyo yung code para at least na-update nyo and regularly nagpapalit kayo. Para at least iwas nakaw na rin mga katropa. And pagdating naman mga katropa sa cleaning, ayan. So, importante na mag-set up tayo ng cleaning team na kumukuha ng mga gamit na kailangang linisin at palabhan mga katropa. Isama na yung cleaning fee sa charge at syempre yung bawat Airbnb dapat humingi ng discount. Ayan. So, mas maganda yun mga katropa na nakaset up na after yung guest na lumabas, meron ka ng ka-tie up na mga cleaning o kaya mga tagalaba para at least dire-diretso yung cycle ng negosyo mo mga katropa at hindi ka na mahihirapan pa. Now, eto, kailan mo ba mababawi ang puhunan mo? Ayan, di ba? Mabigat-bigat na tanong yan. So, sa average occupancy na 60 to 70%, kaya mong makuha ang return of investment mo sa unit na yon ng 1 taon at kalahati hanggang 2 taon. Okay mga katropa, sa investment kasi na Airbnb, continuous naman yan, di ba? And eto mga katropa, ang pag-invest mo dito is dun sa unit mo. Habang tumatagal, tumataas yung value ng unit mo and syempre kapag na-fully paid mo na yan, tuloy-tuloy na yung kita mo. Ibig sabihin, meron ka ng libreng property and negosyo at the same time. So parang retirement plan mo na rin in the future, di ba? Okay, ngayon mga katropa, kung ready ka na, i-check mo ang link sa description para sa mga Airbnb checklist sa baba. Ayan. So, kwentuhan tayo mga katropa. Huwag kalimutang i-like and i-share na rin and mag-subscribe para sa ating part 2 dito sa business series na to. Ayun mga katropa. So, pagdating sa financial,
balikan lang natin mga katropa. So ang estimated mga katropa is interior design, mid-range 150, smart lock and security mga 8,000. So DOT and business permit, mas maganda kasi magkaroon tayo ng registration sa Department of Tourism, and mga business permit na rin mga 10K mga katropa. Kasama na dyan yung pang travel ng mga gastos. And syempre yung professional photography, ayan, na 5,000. Importante kasi yan yung ipapakita mo doon sa mga Facebook page mo, mga social media mo, mga Instagram, na siyang magiging basihan, at doon sa mga website na ilalagay mo itong Airbnb business mo para makapag-book yung mga customer mo. So importante na kumuha ka ng professional na photographer para at least sobrang gaganda ng mga picture mo, ayan, ng unit mo, ayan, na pauupahan. And make sure lang mga katropa, yung monthly operating expense mga 15 to 25K. Kung kasama dyan yung mga condo dues, utilities, and electric and water na rin mga katropa, and the rest ng maintenance. Ayan. Pero kung hindi naman condo yung unit mo, pwede mas mababa pa dyan mga katropa, kahit mga 15K lang. O kaya 10K to 15K. So mga katropa, ito yung panibago na umuusbong na negosyo dito sa Pilipinas, yung pag-usbong netong Airbnb business. Sana nakatulong itong video na to, and samahan nyo ako sa susunod natin ng mga business series, usapang business tungkol sa iba't ibang klase ng negosyo dito sa Pilipinas. So maraming salamat mga katropa, hanggang sa muli, paalam.